Teachers Appreciation Month, tsaka Pastors Appreciation Month. Yan. I believe, di ba ngayong buwan na to ay dapat ang ina-appreciate natin ay walang iba kundi si Lord. Yan. Kasi nga, di ba, dumating siya para sa atin. He was born for us. Di ba? At yung Christmas ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang title po ng message natin ay Appreciating God's Goodness. Dahil nga malapit ng mag-New Year, 'di ba? Malapit nang matapos itong taon na to. Let's make it right, 'di ba? Na talagang ang dapat na mangyari yung kagaya ng ginawa ng mga shepherd, ginawa ni Joseph tsaka ni Mary, ginawa ng mga wise men, 'di ba? At yung mga yon yung mag-worship, 'di ba? At magpasalamat sa Panginoon. Kaya ngayong gabi na to, yun ang gagawin natin. I believe with all my heart, 'di ba, na ang pinapagawa ni Holy Spirit ngayon itaas lang ng itaas ang Panginoon. And lahat ng mga concerns natin sa buhay, siya na yung bahala. This week kasi, merong pangyayari sa buhay ko na nagpe-pray ako. Then parang all of a sudden, ang sinabi sa akin ni Lord, why not thank me? Kumbaga parang ba't hindi mo ako pasalamatan na sa lahat ng mga pinagpe-pray mong yan? Diba kasi minsan, diba pinagpe-pray natin na Lord, linisin mo naman ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, bakit hindi mo ako pasalamatan dahil nilinis ko na yung kasalanan mo? Diba? Minsan may prayer tayo na Lord, i-provide mo naman yung para sa give a gift, provide mo naman yung sa mga ambaga namin. Pero sabi nyo ngayon, gratitude. And sabi nga ni John Maxwell, kapag nagkaroon ka ng attitude of gratitude, automatically victorious ka na. Diba? And successful ka na. Kasi lahat ng mga tao na nagiging successful, they have an attitude of gratitude. Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, diba? Ika'y pupurihin, diba? Talaga namang papasalamatan natin ng Panginoon, kaya naman magdadagdag pa siya ng magdadagdag ng mga bagay. And ang attitude and gratitude then, for your information, ay makaka-improve at makakadagdag sa ating spiritual and physical health all year round. Diba? Kaya naman, kapag nag-decide ka na maging thankful, diba, buong taon mo, mabe-bless na agad. Amen? Kaya sabi nga dito, na-appreciate daw natin yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, yung trabaho natin, pag-aaral natin, yung mga pleasant experiences and mga bagong bagay sa buhay natin. Pero ngayon, why not thank the Lord na kung saan lahat ng bagay na yon ay galing naman talaga sa Kanya. Lahat ng good things that we enjoy, galing talaga sa Panginoon. Kaya naman dapat ay pasalamatan natin siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, the glory belongs to the Lord. Ayan. O ngayon, how can we express our thanksgiving? Paano ba natin courts with ganyan tayo mag-express ng pasasalamat. And sabi nga daw,
we can lift our hands naman daw talaga anytime. Lalong-lalo na in private, di ba? Privately. Kunwari sa bahay, sa kwarto mo, o kaya naman sa prayer room mo. Pero meron daw something special about gathering together to express gratitude to God. Kaya halimbawa, ngayon, magkakasama tayo, meron daw something special, di ba? Sa pagpapasalamat natin ng sama-sama, di ba? At yun nga, alam natin, ay makapangyarihan. Naalala niyo yung at great Panginoon. And sabi nga, verses all through the Bible points us back to God as our Creator and Sustainer and how we are to be thankful people. Kaya the list of things we could praise Him for is endless. Kapag pinag-aralan natin lahat, ano yung mga bagay na ipagpapasalamat natin kay Lord, napaka-endless daw nun. Napaka-endless daw nun. Ibig sabihin, walang katapusan. Di ba? Talagang ang dami-dami daw na maipagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga, pero sa gabing ito, meron lang tayong few na ima-magnify. Yung few na yon ay yung mga reason bakit natin kailangan pasalamatan ng Diyos all year long. Ipaalala mo sa katabi mo, all year long. So, ibig sabihin, hindi lang ngayong gabi na to, kundi all year long. Diba? Ngayong 2024 hanggang sa 2025. Kaya nga ako din, naging attitude ko na yun kahit nasa CR ako. Parang lagi ko sinasabihin, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Diba? Parang lagi ako nagpapasalamat kay Lord kasi nga laging tumatatak sa akin yung message ni Joyce Meyer na siya kapag gusto niya daw na magpapuspos kay Lord, ang una niyang sinasabi, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Maya-maya, puspos na siya ng Holy Spirit, nagtatangs na siya, and parang may mga endless possibilities na nangyayari dahil sa pagta-thank you niya. And sabi naman ng Psalm 95, 2-3, sabi, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Kaya ang sinasabi dito, kapag daw nagpapasalamat tayo, i-extol daw natin si Lord with music and song. Kaya involved talaga, may music dapat, tsaka may kanta. Kaya mamaya kakanta tayo and with music yon. Kaya papasuyo na lang ako kay Kuya Carl. Andiyan si Kuya Carl. Ayan, so unahan na natin kasi baka may tumakbo dyan mamaya na natutugtog. Kaya dapat sabihin ko, Kuya Carl. Ayan, so ayan. Kaya sabi nga dyan, for the Lord is the great God, the great King above all gods. So ngayon, umpisahan na natin, ano yung mga dapat nating ipagpasalamat kay Lord. So i-take note nyo yan, tsaka lagi niyong tatandaan para hindi kayo maubusan ng pasasalamat. Unang papasalamatan natin kay Lord ay yung kanyang pag-ibig. Sabihin nga natin, give thanks for His love. Ayan, give thanks for His love. Diba? Dapat daw, pinapasalamatan natin ang pagmamahal ng Diyos. O taas kamay dito, ang nagpapasalamat na mahal siya ni Lord. Amen. So lahat naman tayo, diba? Talaga nagpapasalamat tayo dahil mahal tayo ni Lord. Diba? Parang kanina nga nakaka-touch yung lyrics talaga nun, diba? Yung Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay gwapo. Diba? Ay ganito. Diba? Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Diba? Kasi kung may pinipili ang puso ng Diyos, wala na, disqualified na ako. 'Di ba? Ako na yung unang number 1 na disqualified. Pero salamat sa Diyos kasi walang pinipili. Ang puso ng Diyos, mahal niya tayong lahat. And kapag nagmahal siya, parang akala mo nag-iisa ka lang sa mundo. 'Di ba? Kaya napaka-thankful natin. And sabi nga sa 1 John, ang yung nakaranas na disciple ng pagmamahal ng Diyos, ini-straight out niya talaga
that God is love. Di ba? Alam naman natin, di ba, si John the Beloved to. And alam natin yung background niya na hindi talaga siya ganon, hindi siya mapagmahal, di ba? Napaka mainitin ang ulo niya. Pero nung na-experience niya yung pagmamahal ng Diyos, nabago siya. Kaya sa lahat ng sulat niyan, John, di ba? 1 John, 2 John, 3 John, lahat ng sulat niya merong tungkol sa pagmamahal ni Lord. Di ba? Kasi ganun siya na overwhelmed ni Lord, he became an apostle of love. Di ba? Kaya kung may mga tinatawag na apostle of faith, apostle of hope, apostle of ganto, di ba? Tinawag siyang apostle of love. Di ba? Kaya nga sabi nga, in scripture, we see that those that receive and embrace His unconditional love for them humbly and joyfully thank the Lord for it. Kaya mapapansin nyo sa Bible, lahat ng mga taong nakaramdam, di ba, in-embrace ang pagmamahal ng Diyos, mapapansin nyo sa kanila, very thankful sila. Mayat maya sila nagpapasalamat sa Diyos. Hindi sila mga taong murmur ng murmur. Di ba? Complain ng complain. Sila ay mapagpasalamat sa Diyos kasi nga alam na alam nila na mahal sila ni Lord. Amen? Amen ba mga minahal ng Diyos? Amen? Di ba? Kaya basahin natin ulit yung mga verses. 1, 2, 3, go. 1 Chronicles 16:34. Next, Psalm 106 verse 1. Praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Psalm 107:15. Let them give thanks to the Lord, for His Unfailing love. and His wonderful deeds for man. Amen. Kaya gaya ng mga psalmist na yan, nagpapasalamat ba tayo kay Lord sa pagmamahal niya? And lagi natin tatandaan, di ba, na kung wala ang pagmamahal ni Lord, wala rin po tayo. Kaya sabi nga, God's love is just as strong for us today as it was for those in Scripture. Kung paanong matindi yung pagmamahal ng Panginoon sa Bible times, hanggang ngayon, ganun pa rin katindi yung pagmamahal niya sa atin. And sabi nga, ang sabi nga doon, His love endures forever. Kaya pag may nagtanong, natatapos ba ang pagmamahal ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi His love endures forever. Kahit magkaroon pa ng apo, si Ella, apo sa tuhod, apo sa kuko, apo sa ingrown, mahal pa rin ng Diyos yung mga apo niya. Di ba? Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos na kahit sino, abot nito. Di ba? Kahit pinakailalim ng dagat, abot nito. Kahit tuktok ng bundok, abot nito. Kahit di ba, libutin ang bundok. Di ba? Abot na abot pa rin ng Diyos yan. Kaya nga kahit si Raylin, nandun sa pinakatuktok ng bundok, aabutin pa rin siya ng Diyos. Maraming ganyan na nagtetestimony. Tribo, di ba? Mga mangyan, mga talagang namumuhay sa mga kasulok-sulukan, jabaman, di ba? Pero inabot ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? May mga nag-missionary dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya Kuya Carl, punta ka na dito sa sa piano. Ayan, kantahin natin yung The Love of Jesus. O, tayo-tayong lahat. Ayan. Kasi syempre, apply agad to, di ba? Pasalamatan natin si Lord. May tumatakbo pa rin. Ayan. Sige, na lang kayo, salitan kayo, o kaya bato-bato kayo mamaya. O, basta, The Love of Jesus. Amen. Sino dito nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos? Ayan. The love of Jesus, sweet and dapat feel na feel. Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Ulit. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful. Oh, ito na. Higher. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Ulit. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus.
Jesus is in you. Jesus is in us as He loves us. Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us as He. Kaya naman, hawak-hawak na kamay. Whoa, therefore, we should be one. Love one another as He loves us. So therefore, we should be one. Love one another as therefore, we should be one. Love one another as He loves us. So, holding hands kayo. We should be one. Love one another as He loves us. Palakpakan. Love one another as He. Amen. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Panginoon, for your overflowing love, for your abundant love. And salamat dahil mahal mo po kami. Salamat, Lord God, dahil yung pagmamahal mo ang umabot sa amin at yung pagmamahal mo rin, Lord, yung nagpapatibay sa amin, Lord God. We pray, Lord, na mas lalo mong patibayin ang pagmamahal namin sa iyo at pagmamahal namin, Lord God, sa isa't isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sunod naman, I give thanks for His provision. Ayan. Sino dito? Papasalamat kay Lord sa lahat ng mga provision niya. Sabi nga, from the earliest days pa lang ng Israelite nation, nung dineliver sila ng Diyos, marami ng mga ginawa ang Diyos sa kanila. They experienced trials and hardship, pero despite sa lahat ng yon, pinakita ng Diyos na siya pa rin yung Diyos na nagpo-provide, di ba? Nakita nyo biglang yung langit nagbababa ng mga waper, di ba? Yung mana, 'di ba? Umuulan ng mga mana, 'di ba? And ganon ka makapangyarihan ng Diyos, 'di ba? Tapos kumbaga parang saan nyo makikita 'yon na nung pinukpok yung bato, biglang may lumalabas na tubig, 'di ba? That is how powerful our God is, 'di ba? Na kaya niyang mag-provide kahit sa disyerto, kahit sa wilderness, kahit kawalan nga, 'di ba? Kaya nga naalala ko dito, minsan tayo, nakaka-experience tayo ng kawalan, pero alam nyo ba, kahit yung kawalan na yon, pwedeng gamitin ng Panginoon para makita natin na siya talaga yung creator, tsaka siya yung provider natin. Amen? Kaya minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na kung kailan tayo walang-wala, di ba? Doon pa biglang magmi-miracle ang Diyos, di ba? Biglang nagkakaroon ng pamasahe, ng pambayad, di ba? Sa bills. Dati naalala ko yung testimony ni Ate Deb na kasi yon, mamumutol na yung Meralco. Sabi niya, parang meron siyang childlike faith kasi noon, na Lord, wag mo muna pong tawag doon, iligaw mo muna po yung mamumutol. Yun, hanggang sa dumating yung time, hindi nga matagpuan ng mamumutol yung address nila, hanggang sa, yun nga, na-provide yung pambayad. Hindi sila naputulan. Tapos, yun nga, na-provide pa yung pambayad nila sa kuryente. And minsan, parang ako sa mga testimony noon ni Pastora Det na kung paano niyang nire-ready yung mga plato nila kasi ang dami niyang anak, di ba? Parang sa part niya, paano kung papakainin tong anak ko, ang dami-dami. Pero siya, ang ginagawa niya lang, hinahanda niya yung mga plato, tapos nagugulat siya, nagkakaroon na ng laman yung mga plato kasi nagpa-provide si Lord. Kaya nga natuwa ako kasi parang minana yun ni Ate Mer no nakaraan. Kasi, di ba, nagigiba gift nga tayo ngayon. Tapos kapag chinek nyo yung budget kay Mira, hindi pa nare-reach yung 70. Pero in Jesus' name, ma-reach na po yun, Lord. Diba? Pero para sa kanya, bumili na siya ng 200 na paper bag. Diba? Kasi ang faith niya, kami bahala sa lalagyan, si Lord na bahala maglagay. Amen? Kasi we believe, diba, na nakasampung taon na tayo and nakita natin how the Lord provided for us, di ba? Ang daming mga pagkakataon na akala natin wala, pero nagkakaroon, di ba? Tapos abundant pa nga, di ba? Tsaka nakita natin, di ba, na ang Diyos, kung magpala siya, exceedingly abundantly far above all we could ever ask or think. Amen? 32 inches lang yung hinihiling mo, naging 42 inches, di ba? May mga time, Android lang yung hinihingi mo, naging Apple, iPhone, di ba?
may mga pagkakataon na gano'n na ipaparanas ng Panginoon na siya ay Diyos na exceedingly abundantly far above all we could ever ask or think kung mag-bless. Tsaka siya rin yung more than enough na Diyos. Amen? Kaya may kanta noon, ewan ko lang kung naabutan ngayon. Yung special number namin yun sa Mission House, yung, Oh Lord, you're more than enough, a wellspring of mercy and a fountain of love, and we live to praise your amazing grace. Oh Lord, you're more than enough. Oh Lord, you are more than enough. Diba? And sabi nga dito, so many accounts tell of people responding with gratitude for how God watched over them in challenging times. Kaya diba, si Moses, may Song of Moses na tinatawag, may Song of Miriam, diba? Mga nagtatambo rin pa. Dahil kitang-kita nila how God provided. Sabi nga, their trust grew stronger and led them to pray with expectation going forward. At dahil nakikita ng mga tao na to kung paanong nagpo-provide si Lord, mas lalo silang nagtitiwala sa Diyos. Mas lalong tumitibay ang pagtitiwala nila sa Diyos, and yung expectation nila going forward ay mas lalo pang tumitindi. Amen? Kaya basahin natin yung mga verses regarding dyan. Psalm 28 verse 7. Amen. Psalm, Daniel 2:23. Diba? Nagbibigay ng wisdom tsaka power si Lord. Philippians 4 verse 6. Ayan. Tapos Ephesians 5:19 to 20. Amen. Diba? Kaya sabi nga dito, it doesn't take much thought for us to come up with our own testimonies of how God has carried us in hard times. Diba? Sabi, He wants us to recognize that He and no one else is our provider and to hear our response. Kaya ang tanong dito, in what situation has God provided for you? Diba? Paano pinrovide ni Lord yung mga bagay-bagay sa inyo? Kaya nga nung mga nakaraan, ang lagi naming nasasambit o nasasabi, yung ang bilis ng panahon, yung parang kailan lang, ganito, ganyan, college na si Jess, di ba? Parang kailan lang, mag-graduate na si Gab, parang kailan lang. Tapos, yun nga, kung iisipin nyo, di ba, ang tindi, grabe kung mag-provide si Lord. Kasi, di ba, hanggang sa nakagraduate kayo, hanggang sa yung iba dito, di ba, nag-asawa na, sila Sai, sila Miko, di ba? Pero hindi nag-fail ang Diyos. Lagi siyang nagpo-provide. Amen? Provider ba si Lord? Ayan. Kuya Miko naman. Jesus, you are so good daw. Yan. Jesus, you are so good. Kanta tayo. Jesus, you are so good. Yan. Thanksgiving night ito eh. Hallelujah! God is good. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so good. You're starting to feel us. I'm here in your presence. In your presence. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you in every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me confidence. Hallelujah. And my soul is filled with peace. You are my provider. Amen. For you supply my every need. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so good, so good. You're starting to fear, but I'm here in your presence. In your presence. Jesus, you are so good, so good. Jesus, you are so, so good. And I just wanna thank you
so good. And I just wanna thank you with every beat of my heart. I just wanna thank you. I just wanna thank you. I just wanna thank you. I just wanna thank you with every beat of my heart. Hallelujah! Palakpakan! Thank you, Lord, for being our provider. And salamat, Panginoon, dahil alam namin na marami ka pang ipoprovide sa buhay po namin, sa buhay ng aming pamilya, sa church, Lord God. Salamat sa pagpapasagana, pagpapayaman, pagpapaunlad sa aming mga buhay. Gaya, Lord, ng mga Israelita, walang-wala sila noon, pero Lord, pinayaman mo sila, pinasagana mo sila, pinrasper mo sila, and ganun din, Lord God, yung gagawin mo sa mga spiritual Israelites mo, and that is the church, Lord God, in the name of Jesus. Kaya marami pong salamat dahil mawawala ang mga lack, Panginoon, sa buhay po namin. Mawawala ang kahirapan, ang lahat, Lord God, na mga kawalan at kasalatan ay mawawala, Panginoon, for you, Lord God, is our rich, Lord God. God, in the name of Jesus, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, Lord God, because of what the Lord has done. Kaya thank you so much sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Next naman, give thanks for His forgiveness. Ayan. So, dito nagpapasalamat tayo kay Lord sa pagpapatawad niya. And kapag ini-imagine ko nga yung lahat ng istorya, 'di ba, ng church natin, magmula pa noon, 'di ba? Way back 2014, tapos sa amin din way back 2007. Ang dami talagang mga pinatawad ng Diyos. And nung mga nakaraan, meron ako mga yung parang dinadramahan dito, yung mga chat ko lang din. Yung parang noon, sabi ko, grabe noon, pasaway ka, no? Ngayon, mahal na kita. Hindi, joke lang. Yun nga, parang, close na tayo, ganyan. Kasi parang nakita ko paano siyang mag-improve, di ba? From aso-aso to dog-dog. English. Di ba? From aso-aso, di ba? To, a converted soul. Di ba? Yung parang natutuwa ko sa mga pagbabago, ni Lord. Kaya ng mga nakaraan, parang nag-i-struggle din ako dun sa mga yung parang feeling ko right now, nagpapasaway. Pero lagi ako nare-remind ko na rin. For example, nire-remind ako ni Ate Mer palagi na hindi, wag mong Kasi yun nga, parang alam niyo naman, lagi kong sinasabi yun, di ba? Na kung sa akin lang, gusto kong magpalayas, gusto kong magpaalis, di ba? Pero siya, lagi niyang sinasabi, hindi babaguhin niya ni Lord. Di ba? Kumbaga parang, mag-intay lang tayo, pero matututunan niya rin yan, yung mga bagay na yan. And sa akin, I personally thank the Lord kasi kahit din ako, ang dami kong mga sablay sa buhay, ang dami kong mga failure din, ang dami kong mga parang maling salita, maling mga parang feeling ko, maling mga nagagawa, maling nasasabi as a pastor, tsaka as a person. Pero I thank the Lord kasi every time na nagsisisi rin ako, talagang nagre-repent ako kay Lord, nire-renounce ko yung mga kasalanan ko. Parang nafe-feel ko talaga yung presence tsaka yung love ni Lord, yung another chance and mercy na sinasabi niya. Totoo talaga yung sinasabi sa Book of Mysteries na hindi daw totoo na may mercy si Lord. Kasi ang totoo, ang meron siya, mercies. Diba? Ibig sabihin, sobrang daming awa. Hindi lang awa, kundi mga awa. Diba? And naisip ko yun kung paano na tayo kung hindi totoo yung steadfast love ng Panginoon. Diba? Na new every morning. Ibig sabihin, yung mga nagkamali kahapon, hindi na sila pwedeng bumawi ngayon. Diba? Ibig sabihin, yung nagkamali last year, hindi na kayo pwedeng bumawi next year. Diba? Kaya thank you very much kasi may steadfast love, diba, of the Lord that never ceases. Kasi hanggat nandyan pa, hanggat buhay pa ang Panginoon, hanggat nandyan ang biyaya ng Diyos, pwede pa rin tayong magbago, pwede pa rin tayong bumangon ulit. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, thank God for His forgiveness. Diba? For example, kahit kunwari yung katabi mo, pag malakihan mo yan, uy, mas makasalanan ka sa akin. Diba? Uy, mas righteous. Hindi totoo eh. Kasi lahat tayo, asa lang sa biyaya, diba? At pagpapatawad ng Diyos. We are all saved by grace. Walang angat dito. Walang magnanakaw level 3, walang magnanakaw level 1, 'di ba? Kasi piso lang yung kinulimbat, 'di ba? Tapos yung isa ay 1,000, walang ganun. Lahat, for all have sinned and fall short of the glory of God. Diba? Pero thank God kasi because of His blood, 'di ba, napatawad tayo. Kaya nga meron ditong major na
Bible character na ang tindi, ang tindi, di ba? Ng mga pagkakasala sa Panginoon. Sino yon? Si David, tsaka si Peter. Pero sila rin yung nakaranas, di ba, ng matinding pagpapatawad ng Diyos. Sipin mo maigi, si David, di ba, mamamatay tao, di ba, adulterer, tapos yun nga, yung sa census pa, yung kasalanan niya, yung kayabangan nga rin daw yun, di ba? Tapos si Peter, ilang beses na dininay ang Panginoon, di ba? Ang galing nung una, di ba? Pero dininay ang Panginoon. Pero lahat sila, parehas sila, pinatawad ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, talagang sinasabi dito, ini-encourage tayo dito ng Panginoon, di ba? At ng Holy Scriptures na magpasalamat kay Lord because of His forgiveness. Sabi nga, at parehas, both were deeply changed in the process. And alam nyo, kahit tayo daw, pwede daw natin silang, pwede daw tayong mag-join sa kanila sa pagpapasalamat sa Panginoon kasi lahat din tayo nakaranas ng amazing grace, di ba? Nakaranas ng pagpapatawad ni Lord. Kaya sabi nga ng Isaiah 12 verse 1, basahin nyo. Amen. Di ba? Nawala na yung galit, di ba, ng Diyos sa atin and kinomfort na tayo ng Panginoon. And Psalm 103, 2-3. Yan, di ba? Laging naririnig niyo ba yung kay Don Mauen, yung kapag may challenge siya, binabago niya, who forgives some of your sins. Tapos sasagot yung mga congregation, no, all. Di ba ba? Tapos ulitin niya, almost of your sins. All. Gaganon yung mga, congregation, di ba? Kasi ang totoo, all talaga. Yun sinasabi dyan. Hindi sinasabi, who forgives some of your sins, who forgives, some of your petty sins, di ba? Kundi all of your sins. Ibig sabihin, kasalanan mo simula nung bata ka pa, simula nung ikaw ay pitos pa, simula nung hindi pa nakakat ang iyong pusod, di ba? Ay pinatawad ka na ng Panginoon hanggang sa hanggang ngayon, di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, it is something to praise God for, di ba? Yung it is something to be thankful for, di ba? Na pinatawad ka ng Diyos. Again, itatanungin ko ulit kayo ng ganon, yung question kong ganon. Sino dito ang sayang-saya pa, tuwang-tuwa na may kagalit siya? O kaya may galit sa kanya? Di ba? Akala ko si Gabi. May kagalit sa kanya. Di ba wala? Lahat tayo, sumasaya tayo pag merong someone na nagpatawad sa atin. And how much more pag nalaman natin si Lord, pinatawad tayo. Di ba? Kaya naman, magpasalamat tayo kay Lord. Kaya sabi nga, every believer through the ages has been able to hold on to the same promise of receiving God's forgiveness for sin. Lalong-lalo na nga yung 1 John 1:9, di ba? Sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero dito na nga lang nagtatalo yan. Kumbaga, ewan ko na lang sa'yo kung sa sobrang tindi ng biyaya ng Diyos, magamit mo pang lisensya yon para magkasala. Diba? Kaya parang sa pagbabalanse, sa sobrang awa naman at habag ng Diyos, diba? Parang awa mo rin naman. Huwag mong gawing lisensya yon para magpaulit-ulit sa kasalanan. O kaya naman tapak-tapakan yung ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Once na nalaman mo na pinatawad ka ng Diyos, i-treasure mo yun. Talaga namang, yung parang, for example, diba, sa mga mag-asawa, sa sweetheart, di ba? Binigyan ka ng tsansa, nagtiwala ulit sa'yo, di ba? Parang ang kapal ng mo, di ba? Kapag inano ka pa, yung parang pag inulit-ulit mo pa, di ba? Ay, patawarin mo ako, ganyan-ganyan. Tapos ng babae ulit. Ay, sorry, another chance ulit. Ng babae ulit. Di ba? Ay, last na lang, ng babae ulit. Parang ang ginagawa, parang ang nangyayari doon, yung tinatapak-tapakan na yung pagkatao mo. Diba? And parang ganun din sa Diyos. Huwag nating hayaan na yung forgiveness niya, diba, matapak-tapakan lang. Diba? Value it, diba, as a pearl of great price. Value it na parang hidden treasure, diba, na ayaw mong mawala sa'yo. Diba? Kaya nga kahit yung salvation natin, diba, pinapa-work out sa atin with fear and trembling. Kasi ang kaligtasan, regalo yan ng Diyos. Diba? O sino sa inyo gusto na may
pag niregaluhan siya, makikita yung regalo nandun sa baba, na ano-ano ng na nagugulungan ng mga jeep, 'di ba? Kunwari si Gabi, nag-crochet. Binigay niya kay Ella. Ella, ginawan kita ng crochet, 1,000 flowers na crochet. Tapos nakita ni Gabi nandun sa hawak nung naggagawa ng motor doon. Anong ginagawa ng crochet ko doon? 'Di ba? Parang sa part mo, grabe naman, di pinahalagahan. So, parang ganun din, di ba? Sa forgiveness na binigay ng Panginoon, pahalagahan mo. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pahalagahan mo. Kaya tayo, minsan, nag-i-struggle din tayo. Sino dito nakaranas ng ganon? Na kapag nakagawa ka ng mali at kasalanan, nag-i-struggle ka, parang nalulungkot ka. Alam niyo kung bakit? Kasi alam mo na, inside of you, di ba? Ng soul mo, ng spirit mo, nagaling yung pagpapatawad na yun sa Diyos eh. Kaya nga sabi ni David Hernandez, kapag nag-i-struggle ka sa kasalanan, ibig sabihin, anak ka niya. Di ba? Pero kapag hindi ka nag-i-struggle, hindi ka nakokonsensya, hindi ka nakokonvict pag ginagawa mo to, hindi ka anak ng Diyos. Di ba? Kaya ka nakokonsensya, kaya ka nalulungkot every time you sin, kasi alam mo na nagdudulot yun ng sakit, di ba? Sa kalooban ng Panginoon. Pero thank God, again and again, kasi pinatawad tayo ng Diyos. And we too can feel that lightening of our spirit and respond with gratitude. Kaya what sins has God forgiven you for? Ngayong taon, ano yung mga kasalanan na pinatawad ng Diyos sa'yo? Diba? So, pasalamatan mo yon. Thank you, Lord, for another chance. Diba? Minsan may mga ganun din, yung parang plano ko, itong taon to, hindi ko na talaga to papansinin. Sa na to, sa proper na to, o kaya sa main na to. Diba? O kaya i-banish na to sa send the light, ganyan. Pero hindi. Kasi parang sa part ko, sino ako para gawin yun? Diba? Ako nga, pinatawad lang ako ng Diyos eh. Diba? Sino ako para gawin yun? Diba? Kaya minsan, yun ang pagpapasalamat natin kay Lord na yung galit niya, hindi forever. His anger lasts for a moment of time. But His favor, for my lifetime. Kumbaga lifetime ang favor ng Panginoon. Amen? Kaya sino nagpapasalamat sa pagpapatawad ni Lord? Amen. Kanta ulit tayo. Si Carl naman. Tawag doon? Naalis. Yan. Sino naniniwalang naalis na ang kasalanan niya sa dugo ng Panginoon? Naalis. Ang bigat ng sala ko'y naalis. Ulit. Naalis. Ang bigat ng sala ko'y bawat karumihan sa dugo ni Jesus. Hallelujah.
say, praise the Lord. All our sins are washed. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Salamat Panginoon sa pagpapatawad mo po sa aming mga kasalanan. And salamat Panginoon dahil sabi ng Bible, Panginoon, as far as the east is from the west, so far you remove our transgression from us. Kaya marami pong salamat dahil hindi na po kami, Panginoon, makokondem ng kaaway, Panginoon, because we are washed by the blood of Jesus and we are under the blood of the Lamb. Kaya salamat, Panginoon, dahil meron kaming another chance, Lord God, sa'yo. Another chance to live, Panginoon. Another chance to walk, Panginoon, with you, Lord God, in the name of Jesus. And salamat, Panginoon, dahil in the power of your blood and in the power of your name, addiction, Panginoon, Lord God, is broken, Lord God, in Jesus' name. Lahat po, Panginoon, ng mga gawa ng kaaway, Lord God, ay pwedeng mabasag at mawasak, Lord God, sa pangalan at sa dugo ni Jesus in the name of Jesus. Kaya naman, lahat din ng mga demonic stronghold, Lord God, ay tinatanggal namin sa mga buhay namin, Lord God, at maging sa mga pamilya namin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Nire-renounce namin ang lahat ng mga uri ng rebellion, mga disobedience, Panginoon, at lahat, Lord God, ng mga bagay na hindi nagbibigay ng lugod sa pangalan mo, Lord God. And I pray, Lord God, na lahat po kami, spirit, soul, and body, Panginoon, are washed by the blood of Jesus. Kaya marami pong salamat dahil we can start all over again, Panginoon, because of your forgiveness and because of your grace. Kaya thank you so much, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Next naman, give thanks for His Word. Ayan. Sino dito nagpapasalamat dahil may Bible siya? Yan, di ba? Nagpapasalamat tayo kasi may Bible tayo. I always remember kapag na-appreciate natin yung Bible, di ba? Yung mga kwento, di ba? Patungkol sa kung paanong nabuo yung Bible. Na yung iba sa kanila, di ba? Sinunog para sa Bible. Yung iba sa kanila, pinersecute para sa Bible. Yung mga nag-translate lang mga nag-interpret ng Bible, sinunog, pinersecute, di ba? Pero tayo ngayon, di ba, napaka-thankful natin, napaka-grateful natin. Bakit? Kasi we have our Bible. Di ba? Nahahawakan natin, kahit saan merong Bible. Di ba? Kahit saan tayo pumunta, National Bookstore, PCBS, may Bible. Meron tayong tinatawag na audio Bible, may Bible app. Di ba? Merong yung mga, yung tawag doon, compact Bible na pwede nating ilagay sa bulsa. Di ba? We are blessed with the Bible, di ba? Sa China, bawal ang Bible. 'Di ba? Sa mga iba't ibang lugar pine-persecute pag nagbabasa ng Bible. Bawal ang magbasa ng Bible. Pero sa atin, 'di ba? Malayang-malaya tayo na magbasa ng Bible. Naalala ko rin yung isang God's General din or missionary, sabi niya sa Panginoon, Lord, ipakita mo naman sa akin kung totoo ka. Ipakita mo yung kapangyarihan mo na nangungusap ka talaga sa akin. Kasi kinulong siya for being a Christian. Then all of a sudden, biglang may nagtapon dun sa selda niya, nahulog, natapon kumbaga parang natapon na piraso ng papel dun sa kanyang selda. Then pag parang pag buklat niya ay nandun yung Romans chapter 8, parang ganon. Particularly yung may verse 28. Pero ang kasi doon, nakakadiri ay merong yung page ng Bible na yon ay merong jebs ng isang gwardya doon sa selda na yon. Kasi matapos nilang i-persecute ang mga Christian, pinagkukuha nila yung mga Bible. Tapos yung mga gwardya doon sa kulungan na yon, yung mga pahina ng Bible, ginagawang toilet paper. Pinapangpunas sa puwet. Pinapangpunas. And then, tinatapon nila doon sa mga Christians na pina-persecute as a sign of siguro parang hamakin sila. Pero ang galing nung missionary na yon, God's General, kasi doon yung prayer niyang yon na Lord, kausapin mo naman ako. Kinausap talaga siya ng Panginoon. Pero in that way, 'di ba? Pero yun nga, nagpapasalamat siya, nagpupuri siya sa Diyos. Bakit? Kasi God can use those things, 'di ba? Na kahit parang pinakahamak na para kausapin siya. 'Di ba? Sobrang puring-puri siya, 'di ba? Kaya nga isipin niyo maigi, 'di ba? Na kung ganun pala sa ibang bansa, 'di ba, na talagang hinahanap nila kahit one page lang ng Bible, 'di ba? Dapat tayo ngayon na merong privilege, 'di ba? Basahin natin, tas maging thankful tayo.
Naalala niyo yung kwento ko sa inyo na bulag, 'di ba? Tapos wala ring yung alam ko no hands din siya. Ang pinapangbasa niya ng Bible is dila. Yung may Bible kasi na nagawa na ganon, yung parang iaanuhin mo na lang, kakapain mo. Ano yung term ni Papa? Sasalatin mo kung yon, kung anong verse, 'di ba? Imagine niyo dila ang pinapangbasa, 'di ba? Pero tayo ngayon, may mata tayo, meron tayong we have the resources, 'di ba? Pero minsan inaano pa natin, tinitake for granted pa natin. Pero we should thank God for His Word. Kasi sabi nga, even before the Bible we know today existed, its teaching and truths were shared. Sabi, sometimes it spread by word of mouth, other times in written form, but whatever way it reached people, the Word of God changed minds and hearts and inspired gratitude in those that heard it. Diba? But still, yun nga, anong klase man, anumang paraan, diba, nakakabasa ng Bible yung mga tao na yon, ang galing kasi natatransform pa rin yung buhay nila. Dito, sino dito na-transform because of bonding? Meron ba? Nagbago ang buhay? Talagang napuspos dahil sa bonding lang ng LG? Wala naman, di ba? Walang nabago dito ang buhay because of bonding. Kaya yun nga talaga ang sinasabi ko sa mga kabataan nababago ang buhay ng tao o ng Kristiyano only by the Word of God. Diba? Kasi ang Word of God ang may power. Amen? Diba? Yung bonding nyo, hindi ko sinasabing masama yan at hindi nakakatulong. Nakakatulong yan. Pero ang tunay at totoo na nakakapagpabago ng buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kailangan in our fellowship, in our, di ba, yung mga pag-associate sa bawat isa, involved pa rin ang Bible dapat. May Word of God pa rin dapat. Kasi yon ang nagtatransform sa tao. Kaya nga naman, kapag shinare mo to sa iba, shinare mo to sa pamilya mo, sa loved ones mo, sila din, mababago sila. Amen? Kaya ganon ang kapangyarihan ng Bible. Kaya sabi ng Colossians 3:16, ano ang dapat nating gawin? Ulit. 1, 2, 3, go. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with wisdom, psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude. Yan, di ba? Actually, meron niyang katuruan tungkol sa ganyan na paano daw magdudwell richly yung Word of God sa inyo. Sabi dyan, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Na dapat pala, sinabi dyan ni Paul, na dapat ang Word of God pala, kinakanta din. Inaawit din. Diba? Kaya that's the reason why, inaawit natin yung Psalms, diba? Inaawit natin yung mga ganito, ganyan, para mag-dwell sa atin richly. Kasi the more na inaawit mo, the more na natatandaan mo. Diba? Okay, for example, sino sa inyo ang makakasaulo talaga ng Psalm 27 verse 4? Pero hindi nyo agad-agad masasaulo yon, di ba? Pero salamat sa kantang, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Saulo mo tuloy, di ba? Yung Psalm 27 verse 4. Kaya dito sinasabi na pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang salita, and also gamitin natin yung mga songs na yon para mag-dwell sa atin richly yung Word of God. And sabi ng Psalm 119 verse 62, basa, 1, 2, 3, go. Ito, ang tindi ng psalmist na to, di ba? Madaling araw, midnight, di ba? Bumabangon siya para pasalamatan ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga batas, di ba? Kaya today, most of us are immensely blessed to have access to the whole Bible. Dati, binubuo pa yan. Dati, ang meron lang sila, scrolls, yung Pentateuch lang. Pero sa atin ngayon, buo, di ba? Ang Catholic may apocrypha pa. Wag niyo nang basahin niyo. Di ba? Kumbaga, sa atin, buo ngayon, 66 books. Kaya naman, dapat ay ma-appreciate natin ang Diyos sa Bible. Sabi nga, on any given day, we can be impacted by the life-renewing power within its pages. God is pleased when we use this gift and thank Him for it. Amen? Amen. Kaya nga naalala ko,
may ganong God's general din na every time na nagbabasa siya ng Bible, nakaluhod siya. Diba? Hindi siya nagbabasa ng Bible na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Yung, at sinabi ng... diba? Koko. Diba? O kaya naman nakadapa at sinabi ng meme. Ganun na. Diba? Pag nagbabasa siya ng Bible, nakaluhod talaga siya. Kasi ino-honor niya. Diba? Meron siyang reverence sa Word of God. Diba? Tapos yung iba din, kapag nag-i-scripture reading, naalala niyo yan sila Ezra, pag nag-i-scripture reading, nakatayo. Diba? Tayo, komportable, nakaganon pa. Diba? Pero sila nakatayo. Kasi they respect and honor the Word of God. Sana nga mabalik yun eh. Diba? Scripture reading tayo, Psalm 119. Tayo. Diba? O kaya buong Proverbs. Tayo. Pero sila, buong araw pa nga. Diba? Kasi ganun nila ino-honor ang Word of God. Prayer ko sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, diba, dito, ibalik natin yung honor natin sa Bible, sa Word of God. Dati kung natigil yung mga pagbabaon natin ng Bible, ibalik natin. Diba? Kasi dati, sa batas sa amin yun, Mac Friends, kahit pumunta ka sa palengke, diba, dapat yung Bible mo nasa bag mo pa rin. Diba? Kaya sana ganun din tayo, diba? Na ang Bible natin, iniingatan natin, tinetreasure natin. Kaya sabi nga, God is pleased when we use this gift and thank Him for it. Okay? Kaya sabi, what Bible verse has made a difference in your faith? Ang tanong niya dito, halimbawa sa ating lahat dito, anong Bible verse ang nakapag-impact sa buhay mo? Tsaka nakapagpabago? Meron ba? Kasi dapat, bilang Kristiyano, meron. Kahit John 3:16 man lang. Diba? Hindi yung walang life verse. Pag anong life verse mo? Wala po. Diba? Dapat meron. Diba? Anong life verse mo, Gab? Dapat meron. Okay? Ikaw, Gabi, anong life verse mo? Jacel. Diba? Umikot-ikot na yung paningin ni Jacel. Diba? So, dapat meron. Kasi dapat, yun ang makapagpabago ng buhay natin. Okay? So, kantayin naman natin yung I can do all things through Christ. Ay! Wala ba? Lord God, ng Bible, Panginoon, and personally, Panginoon, irespeto namin ito, igalang namin ito, Panginoon, na as if, Lord God, ikaw mismo, Panginoon, yung kasama namin at yung hawak namin, Panginoon. Kaya I pray, Lord, na tulungan mo kami to love, Panginoon, your Bible, your word deeply, Panginoon, in the name of Jesus, at mag-penetrate ito sa aming kaluluwa hanggang kami po ay mabago, Panginoon, glory to glory. Kaya thank you so much sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Next naman, I give thanks for His creation. Ayan. So, nagpapasalamat ba kayo sa creation ng Diyos?
Ayan. Tingin kayo sa katabi nyo. Ayan. Yan ang sample ng God's creation. Ayan. Maganda ba? Ayan. Pogi ba? Ayan. Ay, parang, parang hindi naniniwala. Ayan. God, give thanks for His creation. Ayan. So, sabi nga, God created the earth for His pleasure and ours. Sabi, and took great care in the process of making it. Kaya sabi nga, every was intentional. King David was one of many who delighted in nature, seeing evidence of the Master's hand all around him. Diba? Kaya kapag nagbasa kayo, lalong-lalo na sa Psalms, diba? Yung pinapasalamatan ng Diyos because of His creation. Diba? Na dahil sa creation, nalalaman na totoo ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, magnificent ang Diyos. Diba? Nakikita tuloy na ang Diyos, yung talagang maganda rin siya. Diba? Beautiful din si Lord. Diba? Kagaya nga ng display natin ngayon, diba? Ang snowflakes. Para sa mga hindi nakakaalam, ang snowflakes pala ay parang fingerprints. Tama ba? Snowflakes. Ayan. Ay parang fingerprints na niisa dyan, pero hindi yan totoo yung hindi totoo yung snowflakes. Yan, pare-parehas yan. Pero yung totoong snowflakes, hindi sila identical. Kasi iba-iba sila. Di ba? Parang yung mga fingerprint natin, kahit kunwari, may kambal si Gabi, o kaya naman si Raylin, may kambal. 'Di ba? Hindi sila pareho. 'Di ba? Bakit? Kasi God created us uniquely. Amen? Amen. Kaya yung ganda mo, hindi mo maikukumpara sa ganda niya. Yung kagwapuhan niya, hindi mo maikukumpara sa kagwapuhan niya. Okay? Nalito na. 'Di ba? Kaya dito, malalaman natin na we are not to compare. 'Di ba? Na bakit ganun? Mas maganda yung hair ni Jess kaysa sa akin. Mas soft, mas smooth, 'di ba? Ganyan talaga eh. Iba ang buhok ni Jess, iba ang buhok mo. 'Di ba? Yung buhok ni Raylin kulot, yung buhok mo lukot. 'Di ba? Kumaga parang pero may mga kanya-kanyang identity. 'Di ba? Yung ilong mo, hindi mo pwedeng ikumpara sa ilong niya. Yung kilay mo, hindi mo pwedeng ikumpara sa kilay niya. 'Di ba? Kasi we are created, 'di ba, uniquely. Tsaka mahal tayo ng Diyos uniquely. Amen? Amen, 'di ba? Kaya pero yun nga, pag nakita niyo yung creation, doon ka mapapasabi ang galing ng Diyos. Si Kuya Je nga nung pumunta siya saan nga ba siya pumunta nung nakaraan? Si Kihor ba yun? Yung mga katrabaho niya daw, kahit hindi Christian, sabi daw nung nakita yung yung dagat tsaka yung mga bato-bato sa Sikihor, sabi daw, praise the Lord. Sabi, nagulat siya, Christian ka. Parang ganun kasi napapa-praise the Lord daw kasi ang ganda daw ng creation talaga. 'Di ba? Kasi tayo dito, ang mga nakikita natin creation ng tao, 'di ba? Mga building lang. 'Di ba? Pero pag pumunta tayo sa mga iba na talagang anong yung nature, yung hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos, ma-amaze talaga kayo. 'Di ba? Tsaka yun nga, kahit yung mga astronaut natin, 'di ba? Marami sa kanila ngayon na born again na, nagiging Christian na kasi as they study astronomy, 'di ba? Habang pinapag-aralan nila yung mga planeta, lalong-lalo na ang kalawakan na mas lumalawak pa, doon sila napapasabi na how great is our God talaga. Doon sila napapasabi totoo talaga ang Diyos. Kasi nabasa nila nabasa nila sa Bible na nilalatag ng Diyos na parang kortina ang kalawakan. Tapos napag-alaman nila na kahit anong effort nila in their lifetime, hindi nila maaabutan yung kaduluduluhan ng kalawakan. Kahit makaabot sila, kahit sabihin mo dun sa another galaxy, patay na sila. 'Di ba? Kasi ganun katindi, ganun kalawak ang kalawakan. Immeasurable. Oo, immeasurable. Talagang yung talagang lumalawak pa. 'Di ba? Kaya naman naisip nila, grabe. Totoo ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, 'di ba? Kaya nga sabi nga dito, si King David ganun siya. Pinupuri niya ang Diyos because of His creation. Kaya sabi nga ng Psalm 136 verses 3 to 9, and basahin niyo na. 1, 2, 3, go. Ayan, di ba? So,
Kapag napapatingin kayo sa mga stars, di ba? Dapat na-amaze kayo. Sabi nga ni, di ba, yung nagturo ng indescribable. Pagka tumingin ka daw sa langit, napapa-twinkle, twinkle, little star. Pero hindi naman talaga siya little. Di ba? Hindi talaga siya little star. Di ba? Kung tutuusin, ang lalaki niya. Mas mga malalaki pa nga yung stars na yon kaysa sa sun na meron tayo. Di ba? Yung sun na meron tayo, maliit pa kapag kinompare sa other stars. Kaya hindi daw totoo yung twinkle, twinkle, little star. Di ba? How I wonder what you are. Kasi napaka-gigantic ng mga star. Kung gaano ka gigantic ang star natin, ganon din, kagigantic ang Diyos natin. Malaki siya. Kaya minsan, ganon ka din kapag iisip mo, ang laki naman ng babayaran ko, ang laki naman ng problema ko. Diba? Lagi mong isipin, ano yung malaki? Diba? Ang Diyos o yung problema mo? Ang Diyos o yung babayaran mo? Diba? Si Lord. Diba? Kaya naman dapat, ang tingin mo sa babayarin mo, sisiw lang. Diba? Ang tingin mo dyan, maliit lang. Kasi si Lord, malaki siya. Diba? Minsan, may pagkakataon, ang hirap paniwalaan, lalong-lalo na kung nandun ka sa sitwasyon na yon. Pero when you challenge Him, when you trust Him, diba, papakita niya sa'yo. Kaya kahit sila Olokoya, may ganong prayer sila. Lord, embarrass me with a miracle. Diba? Yung parang, matindi kasi magsalita si Olokoya, di ba? Yung parang pahiyain mo ko sa miracle na to. Yung mapapahiya ka na, grabe, hindi pala ako mapangduda pa pala ako. Diba? Kaya ganon ang creation ni Lord. Kaya sabi nga, we have the opportunity to appreciate God's handiwork as well. Looking up into a bright blue sky, sitting on the beach, wow, beach, yan, or a walk in the woods is a way to find refreshment and calm. Meron akong nabasa na libro nga, na dapat daw pala tayo from time to time, umuupo tayo tumutunghay tayo, tumitingin tayo sa nature. Diba? Kasi kapag tumitingin tayo sa nature, nakaka-relate daw tayo. We can relate sa ating Creator. Kaya, di ba, from time to time, hindi pala masamang gumala, hindi pala masamang mag-retreat, di ba? Dapat daw tinitingnan talaga natin yon. Kaya, ang tanong dito, ngayong taon, what is your favorite spot in nature to spend time? Yan, jamboree. Sunken, di ba? Mga estudyante muna, sige, gano'n. Diba? Pero pag may kakayahan ka na, syempre, mag-beach ka rin minsan. Di ba? Pero yun nga, appreciate God, because of creation. Yan. Okay, kanta tayo ng, ba tawag doon? Nalimutan, tawag doon. Everybody ought to know. Yan, kanta tayo. Diyan na kaya kayo? Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Sabay-sabay. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. Nagkakatin, hindi. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Sabay, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Sabay-sabay. He's the lily of the valley.
nagpapasalamat tayo kay Lord sa kanyang mga anak. Ayan. So, tingnan niyo ang inyong katabi. Ayan. Dapat pala pinagpapasalamat natin kay Lord yung ating mga kasama. Ayan. Sabi, the Apostle Paul often expressed gratitude for his fellow Christians. Mababasa niyo yan. Lagi siyang nagpapasalamat dahil sa mga kasama niya sa Panginoon. Sabi, for the encouragement and support they gave, he recognized that God was ministering to him through those believers. Kasi may maraming pagkakataon, halimbawa gusto kang i-comfort ni Lord, hindi siya, yun nga, yung parang physically, talagang pumupunta dito. Though, at times, minsan may mga ganon, mararamdaman mo, di ba? Like sa akin noon, di ba? Sabi ko sa inyo, parang naghugis ng kamay, yung hangin, di ba? Tapos, tinouch ako. Pero, yun nga, tinatouch tayo ni Lord minsan, ginagawan siya natin, tayo ng kabutihan ng Diyos through other people. Diba? Yung parang kapag gusto niya tayong i-encourage, i-comfort, magugulat ka, yung preaching tungkol doon, o kaya naman, yung may day ng isang kaklase mo, o kapatid mo sa Panginoon, ganun. O kaya naman yung mga simpleng pagtatik, diba? So, yun yung mga ginagamit ni Lord, diba? And sabi nga, he recognized that God was ministering to him through those believers while giving them a chance to know the joy of serving the Lord, feeling the power of community brought out praises. Kaya naman, dito, kapag tayo ay nagpapasalamat sa ibang mga tao, sa mga paligid natin, sa tao sa paligid natin, ang nagiging bunga nun ay papuri para sa Diyos. Kaya basahin nga natin yung 1 Thessalonians 1:2. Yan, sabi nyo nga, always. Yan, ibig sabihin ng always, palagian, di ba? Hindi minsan lang, hindi yearly, always talaga. Kaya dapat tayo nga rin, lagi nating pinapasalamatan si Lord sa buhay ng mga kasama natin. Diba? Lord, thank you po sa buhay ni Paul. Salamat po sa buhay ni AJ. Salamat po sa buhay ni Gab, ni Carl. Salamat po sa buhay ni Ella. Diba? Ni Ella. Ella, Gabi. Nalito na. Yan, salamat po sa buhay ni Aaron. Ganyan. Salamat po sa mga leaders, sa mga leading servant na talagang mapagpasensya sa amin. Diba? Hindi kami agad-agad. Dahil nga, salamat po sa mga taong nagre-rebuke, nagko-correct sa amin, nababago kami. Dapat ganon. And sabi nga, Philemon 1:4 din, sabi dyan, ay ayun, di ba? Ganon din sa mga tao sa paligid natin, di ba? Na yun nga, dapat pinapasalamat natin sila kay Lord, tapos pinagpe-pray din, alalahanin natin yung mga pag-ibig na meron sila. Yan, basta nung mga nakaraan kasi napapasenti ako kapag naiisip ko yung mga noon pa, na parang naisip ko na, grabe itong mga tao na to na tumulong sa amin. Halimbawa rin, yung mga, parang for example, sa mga buhay nila Paul, nila Jilly, parang nagpapasalamat ako sa buhay nila nung nakaraan. Kasi, parang sa part ko, kung nandun pa ako sa main, siguro kagaya rin ng ginagawa nila, yung gagawin ko, na hindi ko hahayaan na basta na lang, bumagsak yun, or kaya naman mawala, parang mag-i-stand ako, and parang isosupport ko kung sino yung nandun, tsaka talagang iaano namin, yung parang yung main mag-remain siya. Parang ganun, di ba? Tsaka, yun, naisip ko na, parang kahit ilan lang sila doon. And naisip ko nga rin, yun nga, parang kung halimbawa sila nga, kaya nila yun, di ba? How much more din tayo, kaya din natin na ipagtanggol, suportahan, di ba? Yung church, kapag ganito, ganyan, di ba? Kaya yun, dapat magpasalamat tayo. Huwag kang maaburido, huwag kang magsawa, di ba? Diyan sa katabi mo, huwag mong hamakin, di ba? Huwag mong yung pagsawaan. Kasi yung katabi mo, yung kapatid mong yan, di ba? Pag yan maniwala't manampalataya kay Lord din, hanggang langit na yan, di ba? Kaya yung mukhang yan, hanggang langit na talaga yan. Di ba? Sa next naman, sabi ng 2 Thessalonians 1:3, sabi, we ought always, again. Ayan, di ba? Kaya sabi nga, the church was part of God's plan for His people. Sabi, most of us who belong to a local church family can agree that there is comfort and strength to be found in fellowship.
Di ba? Lalong-lalo na nga yung mga kada LG natin, kada LG fellowship natin, dapat nagbibring yan ng comfort sa atin and encouragement. Sabi, we are given chances to serve each other and help each other grow closer to our Lord. And sabi, the sound of things coming from a congregation sounds sweet to God. Kaya tayo, halimbawa, lahat tayo nagpasalamat tayo sa isa't isa sa Panginoon, di ba? Sobrang napakatamis daw, napapuri yon para sa Diyos. Okay? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, pinapasalamatan mo ba yan kay Lord? And sabi nga, how has being in a church family made a difference in how you live? Touch na touch nga ako doon nung nag-song lead nga si Jess. Tapos nag-pray nga siya, di ba? Na parang pinagpe-pray niya, ay parang sinasabi niya, Lord, thank you kasi may church. Parang ganon. Salamat kasi may kapatiran kaming ganon. And how many of you, di ba, ganon kayo mag-pray na pinapasalamatan niyo na may church. Di ba? O hindi kayo thankful. Di ba? So dapat thankful tayo. Okay? Kaya kantayin natin yung We're Together Again. Last na to. Second to the last pala. We're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise Him. Wherever I am, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name, I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Ulit. We're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good. Hallelujah. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise Him. Wherever I am, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus lifted me. Yan, palapakan. Tapos, ngayon, i-ano nyo naman, i-lay hands nyo yung katabi nyo and magpasalamat tayo kay Lord sa kanila. Yan, sabayan nyo ako sa pagpe-pray. Aming Ama, salamat Panginoon sa mga kapatiran namin ngayon, Lord God, na nandito. And thank you very much, Lord God, for transforming them, for changing them, and for blessing them, Panginoon. Thank you, Lord, dahil naririto sila because of your grace at naniniwala po kami, Panginoon, na ipapakita mo yung kabutihan mo po sa kanila, Panginoon, Lord God, as the days and as the years go by. And we declare, Lord God, blessing and breakthrough, Lord God, sa mga buhay po nila, Panginoon. As they walk with you, Lord God, dalangin ko na ma-experience nila yung God's power, God's presence, Lord God, sa buhay nila at matanggap nila ang mga magaganda at matitinding blessing, Lord God, na hindi pa nila nararanasan. Kaya thank you, Lord. I-keep mo po ang kapatid kong ito hanggang mag-rapture, Lord God, hanggang makita ka namin, Lord, ng mukhaan, Lord God. Hawakan mo siya, Panginoon, at pagpalain mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And last na lang, give thanks for His plan for us. Yan. Sino dito napapaisip na kayo sa 2025? Di ba? Ano kayang plano ko? Ano kayang gagawin ko sa 2025? Alam nyo, personally and honestly, minsan may ganun akong parang worry na ano na kayang gagawin. Okay ka lang? okay lang ba si Princess? Smile ka naman dyan. Yan. So, ayan. Yan. Give thanks for His plan for us. Sabi nga, di ba minsan may mga iniisip kasi tayo na paano na
tayo sa next year, ano nang gagawin natin. Pero yun nga, di ba, minsan may mga sarili tayong plano na, Lord, i-bless mo to, nilalatag natin, tapos Lord, i-empower mo to. Pero ilan kaya sa atin yung nagtatanong ng, Lord, ano pong plano mo? Di ba? And tulungan niyo po ako na gawin yon at mangyari yon. And ako isa nga sa pinapasalamatan ko kay Lord is minsan may mga pagkakataon, lalong-lalo na alam to ng iba dito, na ikaw sa sarili mo, wala kang plano sa sarili mo, di ba? Pero thank God, si Lord may plano sa'yo. Amen? Di ba? Yung halimbawa, may mga pagkakataon, yung sa mga mga mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Na yung lalaki walang plano sa'yo, pero ang Diyos may plano sa'yo. Di ba? Kaya nga dapat, kaysa mga kababaihan natin dyan, huwag kang pipili ng lalaki na walang plano sa'yo. Di ba? Dapat, kung si Lord nga may plano sa'yo di ba? Pero sabay siya, wala siyang plano sa'yo, di ba? Ano na yon? Palatandaan na yon na red flag na yon. Huwag nang tatanggapin, huwag nang sasagutin, huwag nang patagalin sa buhay, i-break na agad. So, bato-bato sa langit, ang tamaan, madurog. Ayan. Kaya, kumbaga, dapat, na yon, indicator. Tsaka, kasi sa dulo, parang ayoko naman na magkasisihan tayo na, Pastor, ba't hindi mo ako sinabihan? O basta may moment na ganito, prayer meeting, nagparinig si Pastor na yung mga walang plano sa akin ay i-reject na. Kaya alam mo na yan, okay? Kaya dito sinasabi nga na let's thank God for His plan for us. Again, may plano si Lord sa'yo. Kailangan mo lang sakyan yon, kailangan mo lang lakaran, kailangan mong paniwalaan. Amen? His plan for us is to prosper us, not to harm us, but to give us a hope and a future. Kung sinasabi ng mga tao, wala kang future, yung mukha mo parang walang future, si Lord, di ba? May plano siya sa buhay mo. Totoo yun, kasi maraming judgmental na tao, di ba? Nakakala sa'yo, ikaw yung walang mararating, di ba? Ginudge ka na, pero kay Lord, may mararating ka. Di ba? Kahit 1% yan, pa 1%, di ba? Darating yung time. Mararating mo yung ginugol, nire-reach, destiny ng Panginoon sa'yo. Kaya sabi nga, the Apostle Paul wrote repeatedly that the followers of Christ have been set apart by God. Inihiwalay na tayo ng Diyos. Sabi, he taught that believers have the privilege and responsibility of growing in holiness and of joining the Lord in His work. Paul also mentions God's plan for us to share in numerous blessings through what Jesus did on the cross. Diba? And victory over the enemy, restoration with God, and eternal kingdom to enjoy. Diba? Kung totoosin nga si Lord, meron siyang programa diba? May sistema siya, meron siyang nilatag para sa atin. Una, namatay siya para sa atin. Sinalba niya tayo, niligtas niya tayo sa mga kasalanan natin. Tapos binigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat ng mga kaaway natin, sa enemy, diba? Sa demonyo. Tapos ang ginawa niya pa, ni-restore niya tayo sa kung ano, yung original na intention niya sa atin. Diba? Binalik niya yung authority na meron tayo through Christ. Diba? Kaya we can cast demons in Jesus' name. Diba? At higit sa lahat, meron siyang eternal kingdom. Diba? Na inihahanda sa atin for us to enjoy. Diba? Kaya nung nakaraan, nagtatanong si Nanay Sita sa akin, Pastor, naniniwala ka na ang housing ililipat ulit? Parang ganun. Sabi ko, Nay, hindi ko talaga alam kung anong plano nila. Kasi nabili na daw to ni Bilyar. Parang ganon. Parang sa part ko, hindi naman ako politiko. Hindi rin ako someone na mag-a-assure sa kanya na, Nay, huwag kang mag-alala. Diba? Ang tanging alam ko lang, diba? May mga plano ang mga politiko, may mga plano yung mga mayayamang mga tao. Pero tatandaan natin, we do not have to fear. Diba? Kasi bakit? Hawak ng Diyos ang buhay natin. Kasi kung pipiliin lang natin, sa kaya kami ililipat, i-relocate, sa kami itatapon. Diba? Parang ganun na. Diba? Kasi minsan si mama at papa rin nagtatanong din sa akin, diba? Na oo nga, no? Parang ganun. Pero ang Diyos may plano sa atin. Amen? Si Lord ang bahala. Kumbaga parang dahil nga si Lord nandun na siya sa future, nandun na siya sa 2025, ipagkatiwala mo na yung sarili mo sa Kanya. Kaya thank God for His plan for us. Kaya isipin nyo, kahit eternity, di ba, napagplanuhan na ng Diyos, paano pa kaya yan? Di ba? Paano pa yung 2025 mo? Latag na yan sa Kanyang timeline. Kaya naman, maniwala ka, manampalataya ka sa Kanya, and thank Him in advance. Kaya sabi ng 2 Corinthians
2:14. Basa, 1, 2, 3, go. First Corinthians 15:57. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, matagumpay ka na. Sabi mo, victory is yours in Jesus' name. Yan. Sunod naman, Hebrews 12:28-29. Hallelujah. Revelation 11:17. The one who is and who was, because you have taken. Yan, di ba? Naghahari siya magpakailanman. Kaya, ang tanong dito, how has the knowledge of God's plan for you now and in the future encourage you? Di ba? Na-encourage ka ba knowing na may plano pala ang Diyos sa'yo? Di ba? Amen. Kaya naman, kantahin na natin yung firm foundation. Taas ang kamay. Tayo tayong lahat. Ulit natin na. Praise God. Hallelujah. Jesus, my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. Ano daw? I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. Turo ko lang pala. Turo ko lang yung action namin dyan. Sabihin nyo nga, Jesus, across. Jesus, you're my firm foundation. Ganun. You're my firm foundation. Tapos, I know I can stand secure. Katabi nyo, I can stand secure. Sandalan nyo. Tapos, Jesus, you're my firm foundation. Tapos, I put my hope, W. I put my hope in your holy word. Tapos, I put my hope in your holy word. Okay, ulit. 1, 2, 3, go. I have your word is faithful, your word is faithful, mighty in power. God will deliver me. Of this I'm sure. Jesus, foundation. I know. Secure. Jesus, foundation. I put last time, Jesus. Kala ko naman tatak. I know I can stand secure. Jesus. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Palakpakan. Thank you, Lord God, sa mga plano niyo po sa amin. And salamat, Panginoon, dahil may maganda kaming kinabukasan, Lord. Dahil sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, because you live, we can face tomorrow, Panginoon. And we can face our 2025, Lord God, because you are already there. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God, dahil na alam namin, Panginoon, na hawak mo, Panginoon, ang past, ang present, at ang future namin. Kaya we trust in you, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil alam namin po na napakabuti, napakayaman, Lord God, ng plano mo sa amin. Kaya, Lord, kung meron mang nag-worry sa amin, nag-aalala, Panginoon, natatakot, Lord God, sa kanyang kinabukasan,
kinabukasan, Lord God, sa kanyang kakainin, dadamitin, Lord God, iinumin, Lord God. Bigyan mo ng kapayapaan ang taong iyon, Lord God, ang anak mong iyon ngayon. In the name of Jesus, i-vanish mo ang lahat ng mga worry and fear niya, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng mga insecurities niya, Lord God. In Jesus' name, and may, Lord God, he or she find comfort, Lord God, in your word, in the name of Jesus. Kaya marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Receives our praise. Yan. Gustong-gusto ng Diyos ang ating papuri. Kaya in this age, we are even closer to seeing the return of Christ. That should awaken us to greater determination to be known as God's children and more gratitude for His wonderful promises. Diba? Dapat nagpapasalamat tayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya naman sabi, saying thank you to God hardly seems like enough in light of all His blessing to us. But whenever we do that, He gladly receives our praises. Kaya di ba, sa mga verses na ito about thankfulness, it will bring us to a place of humility and a place of joy, and that is how God wants us to live every day. Kaya nanggaling lang nung sa Psalm 116, di ba, sabi 12 to 14, sabi niya, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Sabi, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Sabi niya, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Diba? Parang kung sa ipaparaphrase natin, paano kung susuklian at papasalamatan ang Panginoon? Paano kung maibabalik sa Kanya lahat ng kabutihang binigay niya sa akin? Ano sabi niya dito? Itataas niya daw yung cup of salvation at tatawag daw siya sa Panginoon. And ifo-fulfill niya daw ang kanyang pangako sa Diyos, di ba, in the presence of His people. And sa atin naman, di ba, ang ibig sabihin nga noon, di ba, ay yung talagang thanksgiving at papuri natin, di ba, sa gitna ng mga tao. Amen? Kasi na dito nagpapasalamat sa Diyos. Yan. So, ano na tayo? Umawit na tayo. Tapos mamaya,